Sagittarius, kamusta? Welcome dito sa 4th week of September reading mo. Sagittarius, kung hindi ka pa na-subscribe dito sa aking YouTube, don't forget to subscribe at paki-like and follow din yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Kung interesado ka mag-book ng personal reading, mag-send ka lang ng private message sa aking FB page. Sagittarius, lucky day mo, Monday. Lucky numbers mo, 55, 53, 44, 19, 27, at saka 30. So, ano yung overall energy? Itong last week of September mo until katapusan. A change for the better. Ganda naman, Sagittarius. Oh. Tingnan mo kung gaano kaganda yung butterfly. Ikaw yan. No? Magta-transform ka or magta-transform itong sitwasyon mo into something na better o maganda. Tingnan natin pagdating sa pera, kabuhayan mo, career. Shopping, o, di ba? May shopping agad. O, mapapabili ka ng kung ano man itong September katapusan last week. O. Pwede namang hindi pa actual shopping yan. Pwedeng naman ka pa lang, alam mo yon, yung window shopping pa lang, no? Pero pwedeng iba sa inyo magsha-shopping talaga kayo. Ibig sabihin, may mga ipapamili kayo, hindi ko alam kung para saan. Pagdating sa love life mo, you have indecisive. I know my inability to make a decision hurts you. So, merong hindi makapag-desisyon sa inyo. No, hindi ko alam if this is your energy or your person's energy, pero hirap gumawa ng decision. And dahil doon, nagkakaroon lalo ng negative effect sa inyo. Yung kawalan ng ability na magdesisyon agad. No, lalong nagkakaroon tuloy ng torture kasi parang meron daw nasasaktan dyan or nahihirapan dahil lang hindi makapag-decide yung isa. Okay, so pwedeng matatrap kayo sa ganyan situation dahil lang hindi makapag-decide, no? You will come to a realization this 4th week of September. You have the Judgment card, Sagittarius. Okay. So, siguro, hintayin mo muna mangyari tong judgment. After nito, na ma-realize mo na yung mga bagay-bagay, dun ka pa lang magkakaroon ng grasp sa reality na dun ka pa lang magiging able na gumawa ng course of action or decision. Kasi, ayan, once na dumating na si judgment, alam mo yun, magiging clear na yung isip mo kasi magkakaroon ka dito ng wake up call, torotot. Kumbaga, malaking pagkahimasmas or matatauhan ka na, marirealize mo na, no? Kaya siguro, pwedeng dito hindi ka pa makapag-decide, pero may darating sa yung judgment call Pwedeng iba sa inyo dito, pwedeng ipapatawag kayo, hindi ko alam kung saan. O parang tinatawag ni judgment card yung attention nyo about something. Yan. So pwedeng this is underlying, pwedeng hindi mo pa alam, pero a situation may present itself na mangyayari yun para lang ma-call yung attention mo, and then eventually you will realize bakit nangyari yun o ba't kailangan mangyari yun, no? Wake up call. So, magigising ka na sa katotohanan itong 4th week of September. See, you also have the Two of Swords, which is a card clearly stating na nahihirapan ka talagang mag-decide, no? Both of these cards are talking about indecision. Kawalan ng movement or pagiging stuck in a situation kasi
hindi nga kayang mag-decide. Kasi pwedeng ang reason is confused. Nakapiring yung mata, wala siyang alam, hindi niya alam yung gagawin niya. Okay? So, this is a card representing Libra. Also, merong Cancer energy dito. So, may Libra and Cancer energy. Pwedeng makaka-deal mo. With the Chariot card, oo, you must proceed with caution or at least make a decision bago ka makapag-move forward. Ayan. Pwedeng ito na rin yun eh. Related silang tatlo eh. Na parang alam mo dito sa biyahe ni Chariot pa-forward, may dalawang choices ka, which is etong two sphinxes na ito. Of different colors sila. So, ibig sabihin, magkaibang bagay or totally opposites yung pinagpipilian mo. So, ayan. To be able to move forward para maging successful ka, no? O makaalis ka dito sa sitwasyon mo, gagawin mo yung decision. So, siguro sinasuggest sa'yo ni Two of Swords is to listen to your intuition or your heart pagdating sa mga bagay na ganyan, lalo na kung nako-confuse ka. No? Siguro, kung malakas yung intuition mo, pwede mong gamitin yon, no? Para pero depende eh. Depende sa pinag-uusapan na sitwasyon eh. May mga bagay na kailangan pairalin natin yung practical approach or yung logical kesa dun sa emotions natin. No? So, yan. Pwedeng yun nga yung dilemma mo dito actually. If you are choosing between your emotions ba yung susundin mo o yung yung utak mo ba yung susundin mo. So, ayan. So, parang nafe-feel ko dito, this is a situation na nakaka-torn para sa iyo. Nakaka-confuse, no? Talaga. Hindi ko lang alam if this is related to your love life. Oh. Pero kasi sa love life mo may indecision eh. Okay. Parang ang na-feel ko dito with the Judgment card and the Five of Cups is related sila kasi di ba binanggit ko sa'yo, dito sa Judgment card is a wake-up call. Magigising ka sa katotohanan. You will realize something big time. And yun yung nafe-feel ko dito sa Five of Cups na I guess this realization is about moving forward. Kasi dito, kung napapansin mo, si Five of Cups, may 5 cups dyan, natapon yung 3. So, ito yung kanyang fixation at the moment. If this is you, if this is you na nanghihinayang ka dun sa natapos, sa nawala, and alam mo naman na wala nang remedyo, hindi na babalik. Kahit na ubusin mo pa yung luha mo, ubusin mo pa yung eternity. Pero, good news is merong 2 cups behind this person, cloaked. No? Ay, ibig sabihin lang nun, Judgment card will make you realize na you still have an option. Option which is the Two of Swords and the Chariot and the Two of Cups here, dito sa image na ito. So, nasa sayo na lang whether to choose if you will be forever stuck dito, pagiging stuck dyan sa bagay na wala nang mangyayari, or mag-move forward ka with the Two of Cups. Choice mo yan. Yun yung sinasabi ni Chariot. Okay? Oo, alam mo you will experience talaga defeat, failure, loss. Kasi meron kang Five of Swords. Yun yung sinasabi ni Butterfly. Ito, yung conflict, yung pagiging indecisive mo. May tendency na magkamali ka kasi. And yung result nito is trouble, problema, or kawalan ng peace of mind about something, or it will result in heartbreak or separation, kawalan ng communication from someone. So, an indication kasi ng Five of Swords is dalawa yan eh. Either ikaw yung mananalo dito sa laban ni Five of Swords or ikaw yung talunan. So, mamili ka na lang. Okay?
Additional energies, tingnan natin. Get back to the basics. Magsimula ka. Balikan mo yung mga bagay kung saan ka nagsimula. Importante yon. Clouds, temporary problem. So at least, binibigyan tayo pampalubag ng loob. Pwedeng itong mga may encounter mong problema by last week of September ay panandalian lamang. No? Lilipas at lilipas din yan. Kung ano man yung dinaranas mo. Problems to be solved. This is the best thing na nakuha natin. At least, diba? Tama yung change for the better ni Butterfly kasi kung nakaka-encounter ka ng hindi magaganda na nangyayari, difficulties, problems, etc., masusolve mo naman daw yung problem mo. Tapos, ayan, no, yung main energy mo is magkakaroon ng pagbabago. Ang nafe-feel ko, nagdala ng pagbabago sa'yo is si Judgment card talaga kasi Judgment card made you realize something. Kaya, totally dun mababago yung pananaw mo and then kasunod nun yung mga changes na gagawin mo sa buhay mo, sa sarili mo, sa situation mo, which is better things coming for you, sabi ni Butterfly. And lastly, something important such as a new job or raise. So yan, mukhang may mga tataas ang sweldo rito o yung iba, makakalipat kayo ng ibang trabaho or company na mas magbibigay ng magandang compensation salary para sa inyo. Okay, Sagittarius, ito yung 4th of September reading mo. Thank you so much for being here. Don't forget to like, share, subscribe. Take care and God bless.